Buhay na buhay mo ba ang CSOs natin sa lungsod ng Pasig? Ayun. Dito po sa may kaliwa, buhay na buhay po ba tayo? Nakakatuwa naman po makita ang civil society organization natin na magkakasama sa isang gymnasium ngayong December. Alam ko pong kahit sa labas, talagang kahit Sabado ngayon, medyo mas traffic kaysa sa normal, dahil talagang siguro lahat ng tao nasa labas ng bahay. Kanya-kanyang reunion, kanya-kanyang Christmas party, kanya-kanyang year-end assembly, Thanksgiving party, lahat. Talaga pag December, gano'n talaga. Pag linggo bago ang Pasko mismo, Pero kayo po ay nandirito. Naglaan kayo ng oras para sa ating CSO Year-End Assembly at sa totoo, Christmas party na rin po natin ito. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa pagdalo sa ating Year-End Assembly. At alam ko po na talagang excited ang mga CSOs natin dahil sa iba't ibang mga development sa ating lungsod. Alam nyo, habang mula sa sasakyan ko hanggang umakyat po ako rito, iniisip ko ano ba yung mga ikukwento ko sa inyo, ano bang sasabihin ko, anong imimensahe ko. At ang dami kong naisip, ang dami kong gustong ikwento sa inyo. Pero baka nahalata niyo po, hindi ko alam kung naririnig po ninyo, pero medyo masama yung ko eh. Yung lalamunan ko, medyo masakit talaga, namamalat po ako. Minsan, ilang araw ko, gumigising ako, wala akong boses. Tapos pag medyo patanghali na, lalabas na ng konti yung boses. Sa hapon, biglang mawawala ulit. Kaya mamaya, parang yung State of the City address, ganun din, Kaya pag nagkakasipulang ganun talaga yung nangyayari. Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi na ipaliwanag ng doktor kung bakit ganun. Pero, ibig ko lang po sabihin, ay hindi na po ako magbibigay ng masyadong mahabang mensahe. Anyway, alam ko pong nagkakaisa tayo sa ating vision, sa ating mission para sa ating lungsod Pasig. Gusto po natin gawing mas maganda, mas maunlad sa pamamagitan ng estilo ng paggogobyerno na inklusibo, mapanlahok na pamayanan dito sa lungsod ng Pasig sa pamamagitan ng ating mga CSO. Palalakasin pa natin, pagtitibay pa natin ng pagtataguyod natin ng mga prinsipyo ng mabuting paggogobyerno. Kasama dyan ng transparency, kasama dyan ng pakikilahok ng taong bayan sa gawain ng ating pamahalaan. Alam niyo, ang dami ko po nagagawa ngayon bilang mayor ninyo na sa totoo, hindi ko po magagawa kung hindi po sa tulong ng mga susuko natin. Totoo po yan. Hindi po yan pagbabola, katotohanan lang po. Dahil alam niyo naman po, dito sa lungsod ng Pasig, sa ating lokal na pamahalaan, marami tayong ginagawa ngayon na sinasabi nila noon ay imposible. Marami tayong ginagawa sa lungsod ng Pasig na sinasabi noon, hindi pwede yan, hindi posible yan, imposible yan. Pero ngayon, nagagawa po natin sa lokal na pamahalaan natin. Pero hindi ko yung magagawa kung wala pong suporta, kung wala pong pakikilahok ninyo. Yung pagbubukas na lang natin ng budget natin para kita ng bawat isang Pasigiryo. Sa totoo, marami pong nagsabi sa amin noon, hindi pwede yan, huwag mong gagawin yan. Pero ginagawa natin sa lungsod ng Pasig. At nagiging resulta, nagiging output, ayan po, nakikita naman po natin. At sigurado po ako na kung naging maganda yung 2019 to 20, kasi ang term ng CSO, kasabay po ng term ng, pamilyar naman po kayo, kasabay ng lokal na pamahalaan. Diba, pagkatapos ng local elections, ay nagkakaroon po ng accreditation ng CSOs. First time natin ginawa sa lungsod Pasig yan noong 2019. Tapos, pagkatapos ng accreditation, nagkakaroon tayo ng selection of CSOs to the local special bodies. Gaya ng City Development Council, kung saan po dumadaan ang buong budget natin mismo. So, 2019 to 2022, first term, hindi lang first term ko, kundi first term ninyo bilang mga CSO na accredited sa ating lokal na pamahalaan. Medyo nangabago tayo, tinamaan tayo ng pandemya, gusto natin mag-meeting ng ganito, bawal noong 2020,
bawal noong 2021 o discouraged noong 2021. First time na nangapako tayo, nanibago tayo, pati yung mga department head natin sa City Hall, medyo nagulat dun sa mga ginagawa natin na may konsultasyon, papakita lahat ng mga proposals per sector, medyo nanibago na tayo. 2022 to 2025, second term din ninyo bilang mga accredited CSOs. Aba, dumami yung gustong makilaw. Mas naintindihan na natin kung ano ba yung layunin natin dito. Ano ba yung purpose natin dito? Hindi lang para masabi na may CSO tayo, kundi lumalim na ng konti yung level o yung antas ng pakikilahok ng mamamayan sa gawain ng ating gobyerno, sa panggobyerno. Ngayon naman po, malapit na 2025, malapit na ang third term ninyo bilang mga CSOs. At sigurado po ako na kung naging maganda, lumalim ang level ng partisipasyon sa ating lokal na pamahalaan 2022 hanggang 2025, sigurado po ako 2025, mas dadami pa ang mga makikilahok sa ating pamahalaan, mas lalalim pa ang level at ang kalidad ng pakikilahok ng ating mga CSOs at ang magiging resulta niyan ay patuloy na mas magiging inklusibo ang ating pamahalaan. Walang makakaligtaan anumang lugar sa mga baranggays natin, anumang sektor mula senior citizen hanggang sa mga kabataan at sigurado po na ganyan ang mangyari. Ibig ko lang po sabihin, kung naging maganda ang taong 2024 natin o yung term ninyo, 2022 to 2025, sigurado po ako na sa susunod, sa hinaharap, magiging mas maganda, mas magiging mas maayos pa, mas magiging mas malalim pa ang mga ginagawa po natin sa pamagitan ng ating mga CSO. Sa pangunguna pa rin po ninyo yan. Sigurado po ako mas magiging masaya, mas mapagpala, mas magiging blessed ang 2025 po ng bawat isang Pasigueño, ng bawat isang CSOs, ng ating lokal na pamahalaan. At sabi nga, ito yung pinaka-exciting na part. Ito na yung exciting part. This is the most exciting time to be a Pasigueño. Malawak yung mga servisyo natin, malaki yung mga programa natin, gumaganda ang servisyo ng ating lokal na pamahalaan. At kailangan mag-translate po ito sa pamagitan, sa tulong po ninyo. Hindi lang dapat basta lumalaki ang budget, hindi lang dapat basta lumalaki o gumaganda ang programa. Kailangan mag-translate po ito na tumataas ang antas ng pamumuhay ng bawat isang Pasigueño. Muli po, marami pa akong gustong ikwento sa inyo. So baka biglang tumigil, baka biglang mawalan ako ulit ng boses. At narinig ko naman po kanina yung mensahe ni Sir Reggie. Hindi po siya galit, nagpapaliwanag lang po siya. Talagang alam niyo naman kung gaano ka-passionate din ng mga kasama natin sa ating LGU pagdating sa people's participation in governance. Ang hiling ko lang po sa inyo, sana huwag po kayo magsawa, aralin natin ng maigi. Pagka member tayo ng local health board, aralin natin ng maigi ang tungkol sa health. Member tayo ng local housing board po natin, aralin natin maigi, hindi lang basta mag-attend, kundi makilahok talaga tayo, mag-participate talaga tayo para mas lumalim pa ang antas ng pakikilahok natin sa ating pamahalaan. At kung ganun po ang gagawin natin, sigurado po na mas maganda rin yung magiging mga resulta po natin, yung mga output po natin. Kasi alam nyo, 2019, nagsimula tayo sa 10 billion pesos ang budget natin. Sa loob ng 5 taon lamang, mahigit sa nadoble natin ang budget ng ating lokal na pamahalaan. Sa 22 billion na po para sa taong 25 at 25 ang budget natin. Ibig sabihin, kailangan palawakin din natin yung mga palakin natin yung mga servisyo. Kakagaling ko lang po sa party ng isang senior citizens organization natin. Kwento ko po sa kanila na local senior pension natin. Kung 2020 po, nagsimula tayo sa local senior pension, bagong programa. Ngayon, 2 years pa lang, pero i-expand na po natin. Kung dati, sinimulan natin yung programa sa walang-wala talaga, walang pension, 65 pataas. Ngayon po, isasama na natin yung mga maliliit na SSS pension doon sa local senior pension.
Basta 4,000 pababa, kasama na po sila. Doon sa loob ng senior culture. Sa scholarship natin, simula tayo, 11,000, 12,000, sa kasalukuyan, 25,000. Ang target natin, 30,000 scholars kasama yung Pag-asa Scholarship Program. Marami pa po iba. Marami pa po iba. Sa ito, habang nagsasalita ako, dami ko naiisip na gusto kong i-kwento. Pero sigurado yung iba, alam nyo na rin naman po. Yung mga hindi pa po, tabayanan din naman natin yung mga announcements natin. Pati si persons with disabilities, may mga improvements tayo gagawin sa mga programa natin sa susunod na taon. Marami pa. Ang importante, hindi lang po yung mga opisyalis ng pamahalaan ang kumikilos at nagtatrabaho. Ang importante, magkakasama po tayo dito. Ibibigyan natin ng espasyo ang mamamayan sa pagulungan natin. Maraming salamat po sa inyo. Maligayang Pasko, manigong bagong taon. Sana mag-enjoy po tayo. Hindi kaya kayo nagsisimulang kumain. Sana mag-enjoy po kayo. Makakain kayo ng mabuti. At good luck sa raffle po natin. Maraming salamat. God bless sa CSOs of Pasig City. Merry Christmas po sa ating lahat. Alright, once again, maraming masipag at magiging na Mayor Rico Soto. Alright, pasipag na tayo sa kakalaman. Guys, mauna na kami na. Okay, habang sa selfie po kami. Alright, pasipag na selfie na po. Public service announcement lang. Sino po may-ari ng Montero? Plate number NEO 7643. Medyo po may hinahanap po tayo. Montero NEO 7643. Pa-check lang po ang sasakyan. Kung hindi, akin na lang po yan. Alright! Alright, we would like to acknowledge the speaker of the American Consejera, Bonnie Raimundo, ang siyempre ng ikaw ng Consejera, ang PCIS, Consi Anthony Pereira. Merry Christmas po sa ating mga konsehala. Okay, let's hear Consi
Camera pa, kung sino. Malapakan mo natin ang angel ng City Council. Magandang hapon, CSO! Isip pa ba kayo? Parang marami nang nananamang magandang araw po sa inyong lahat. At unang-una, hayaan niyo po ako magbigay ng isang maraming salamat sa inyo. Maraming pong salamat sa ginagawa niyo po para sa ating lungsod. Sandali lang tinigil ako ng tumakbo. Okay. Maraming salamat po sa ginagawa niyo sa ating lungsod. Alam namin na ito rin ay hindi matatawaran dahil alam naman natin na ito rin po ay pagbabalik niyo ng pagmamahal at serbisyo sa inyong nasasakupan, sa inyong lungsod at sa ating mga pasigyan. Kaya maraming salamat po sa dedikasyon ninyong lahat. Kaya panapakan niyo po ang inyong mga sarili. At alam ko, Merry Christmas and a Happy New Year. Alam ko po, ito po ang season ng raffle, ng pagkain, ng Christmas parties, at lahat pa. Games, talent portion, palakasan ng tuhod, yung mga senior na kaya pang sumayaw. Yan. Alam natin ito yung season na yun. Pero sana po, huwag po natin kalimutan ang tunay na diwa ng Pasko. Sabi nga po sa John 3:16, sa sobrang